Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo po mga botante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize sa kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Napanood nyo ho yung ating intro. Naglabas na ng maleta itong si Terry Redon. At yung laman ng maleta, mangga at piluka, pambihira naman oo. Sino pa binabanatan mo dyan? Itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Senator Amy Marcos, walang kwenta yan. Yung mangga at yung piluka, hindi na deliveran ng pera. Yun ang ating sigurado dyan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Maging itong si Atty. Rowena Guanzon, hindi ho siya natuwa doon sa inasal nitong si Senator Erwin Tulfo na kung saan sinabi niya, kikwelyuhan niya daw kikwelyuhan niya itong si SP Cayetano. Siguro dahil na din sa pagkapikon niya doon sa mga naisiwalat. Nalaman na sambay ng Pilipino kung anong klaseng kalokohan ang nangyari noong 19th Congress. At hindi pwede sabihin sinungaling yung Marines. Pagka sinabi natin sinungaling yung Marines, absuelto si Zaldico. Walang kasalanan si Zaldico. Dapat umuwi na sa Pilipinas si Zaldico. Tama o mali? Kasi kung sinungaling yung Marines, hindi totoong inutusan sila ni Zaldico. Ibig sabihin, hindi totoong nagnakaw si Zaldico. Ibig sabihin, hindi totoong nawala yung pera sa mga maanumalyang flood control project. Walang ghost project. Ganon ho yun chain yun Magkakatugma yun. Isa lang ang sasabihin mong hindi totoo doon, ang bagsak absuelto si Zaldico. Rekta ho tayo kay Atty. Rowena Guanzon, pambihira. Pero meron din hong sagot itong si Amy Marcos diyan sa mga kabalbalan na yan ni Terry. Pero mamaya na ho yan. Huwag ho kayo masyadong excited. Diretso ho muna tayo dito kay Atty. Rowena Guanzon. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Nako? Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito Dati akala ko mga matulungin itong mga lalaking ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Nako? Masakit naman po pakinggan yung hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker ka. Pambira, lumabas talaga ho yung pagiging barumbado nitong si Erwin Tulfo. Ang problema kasi, nagpakasasa kayo Diba? Pagkatapos yung nagpakasasa, ngayong nabubulgar na, nag-aalburuto naman kayo. Ganon, di ba, Atty. Guanzon? Kaya ikaw, Atty. Guanzon, ang maipapayo ko, sure win ka na. Sure win ka na, sigurado yan. 110% mananalo ka. Pahihintulutan mo ba na hindi matuloy ang 2028 election? Nako, sinasabi ko sa inyo. Dalawang bagay lang ho yan mga kababayan. Ganito yan Pagka hindi nila na-impeach si VP Sara, saligang batas ang kakalikutin nila. Pag humalma ang sambayan ng Pilipino sa pagkalikot ng saligang batas,
gulo dyan sa West Philippine Sea ang aatupagin. Meron na hong roadmap yan. Ika nga sinusundan lang nila, di ba? Oh. Nag-fail tayo dito sa isa na to, susunod yan. Oh, meron silang contingency plan, meron silang backup plan kung tawagin. Di ba? Aba, una impeachment. O hindi na impeach si Sara kasi walang boto. Lalo na ngayon, imposible na sila makakuha ng boto. Okay? Kahit ano pang panggigipit nila, sigurado ko dito, hindi pa hihintulutan ng mga senador na ma-impeach si BP Sara dahil nakita nila kung sino ang nag-i-impeach sa kanya. Ang mga grupong nag-i-impeach si kay BP Sara, yun yung mga grupo na tumanggap ng maleta. Linggo ngayon, linggo. Walang sisigaw, PH. Kalmahan mo lang, PH. Ngayon, kung hindi sumablay yung impeachment, ano yung susunod nila? Anong tina-target nila? Sige nga, kung magaling kayo, charter change. Pagka pumalpak ang charter change, hindi pinahintulutan na sambayan ng Pilipino na may sakatuparan yung charter change na yan. Yun na nga eh. Diba? Dinodonatan na tayo ng Amerika ng mga luma nilang kagamitan. Nakikipag-meeting na si Boss Doro sa bansang Japan na kung saan nakikita natin yung escalation sa pagitan ng China at Amerika ay sa China at Japan ngayong mga panahon na to. Ang dating dito, proxy na naman tayo ng Amerika. Yung problema nila sa ating mapupunta, tayo namang gustong-gusto ng ating mga leader dahil nga kung sakaling magkataon, marsyalo tayo. Wala pa ring eleksyon. Papayag ka ba doon, Atty. Rowena Gonzon? Naku, yari tayo dyan. Kwekwelyuhan daw niya. Yun yung mga posibilidad. Hindi ko sinasabi na yun ang ika nga ay mangyayari sa hinaharap. Yun yung pinipigilan nating mangyayari. Yun ang ayaw nating mangyari dito. Ang naghihirap ng Pilipinas, anak ng toka. Isusubsub pa tayo doon sa mga ganong klaseng kabalbalan. Pambira. Si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano nyo? She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Pagka binabanggit ho nila yung mga pangalan, hindi tayo believe. Kung talagang magaling sila, dapat anticipated nila na meron pang uupong Marcos, merong uupong mga si Raulo na gagawin nila ulit yung mga nangyari noong mga panahon na yun. Kaya hindi tayo believe. At kung magaling sila, dapat sana yung galing nila ngayong mga panahon na to, wala na ang Pilipinas sa estado ng bansa natin ngayong mga panahon na to. Hindi tayo believe sa mga nakalipas na naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nakalipas na naging senador, tanyada, ganito, ganyan, kalokohan. Isip na yan. Siguro magagaling talaga sila, magaling mga abogado, pero linamon din sila ng sistema. Kaya nga gusto nating magkaroon ng Rowena Gonzon eh. Baka sakali hindi niya lakaran yung mga linakaran ng mga nauna sa kanya mga senador. Mga abogadong senador. Anyada, rekto, kalokohan, kabalbalan yan. Kung magaling talaga sila, hindi dapat sana tayo naghihirap ngayon. Siguro yung sentimiento ko valid naman. No? Kung meron mga dito, believe dito sa mga senador na to, paano ka mabibili? Ganito para ng buhay natin ngayong mga panahon na to kung magagaling talaga itong mga leader na to. Siguro dun sa aspeto ng pakikipagdebate, pakikipagkabalbalan dyan sa Senado, magagaling talaga siguro sila. Pero hindi natin may tatanggi na linamon din sila ng sistema. Senator Zig, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libo-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga?
Para masalubong nyo yung libong-libong tao. Ano ba, Attorney Gonson? Ano ba, hinog na ba? Hinog na ba ang Pilipinas para sa ika nga malawakang pagbabago na pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon? Hinog na ba tayo? Handa na ba ang sambayan ng Pilipino? Ako, handa na ako. Kung ako tatanungin nyo, ang tanong, makikisangkot ako. Wala munang PH update nun. Magkita-kita tayo doon kung sakali man na magpi-prayer vigil tayo. Yeah. Prayer vigil. Panalangin. Lagi ko naman sinasabi sa inyo dito sa PH update. Panalangin, 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 panalangin. Dahil wala nang mas titindi pa sa pananalangin. Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo pong mga botante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize. So kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Kung hindi po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo, should educate him. Hindi. Eto na lipat na ho tayo. Rerekta na ho tayo dito sa tag dito kay Boysinghot. Ito feeling ko ayaw nilang maging bisita sa dito. Sa Malacanang. Hindi yan welcome sa Malacanang. Terroridon, hindi yan welcome sa Malacanang. Kasi baka pagka nagsinghutan sila doon, isang higop niya lang, ubos lahat yung pulburon eh. Ito na, game. Lingan sa maleta. Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po. Hindi. Ano natin yung portion na sasabihin niya. Okay. Bantayan natin ang Senado dahil Senado po natin yan, hindi po yan Senado ng iilang mga posers. Salamat po. Posers. Okay, sa bahagi ng Gulit si Attorney Dino De Leon. Hindi yan Senado ng iilang mga poser. O yan naman, hindi yung congressman hindi yung congress ng iilang mga maletagang. Hindi nga ka, Attorney Dino ha. Hindi daw Senado ng iilang mga posers. Yung House of Representatives, hindi yan house ng mga maleta. Hindi yan house ng mga buhaya. naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta. O wala ka ng boses, nagsisigaw ka ba? Ayan dala-dala ng nyo. Personage lalay niyo yung maleta Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po. Naku, yan na. Ito na sinasabi ko. Maleta, ito na. Anong laman ng maleta? Hindi mo lahat ng maleta. Naku, ito na. Kailangan tanggalin natin dyan. Para makita na sambayan ng Pilipino kung anong laman ng maleta nitong si Ridon. Ako naiintriga ako Ridon ha. Ridon ha. Okay. May pera mga kaibigan. Ayan. Anong laman ng maleta ni Ridon? May mangga at peluka. Ayun, palakpakan. Palakpakan ho tayo, palakpakan. Anong sagot ni Amy Marcos dyan sa banat na yan, itong si Terry Ridon? Ito, siyempre lang naman, alangan na magpatalo si Mangga. Ang ganda pa naman ng pagkabanat niya. Ang tag dito, ang panlaban sa Mangga at Peluka ito. Ito na. Itong panglaban dyan, ito. Yan, ito. Itong yan! Pambira talaga. Hoy, Amy Marcos, walang yaka ha. Antindi mo naman makasar. Hindi pwede kay Terry Ridon yan. Dapat kay Terry Ridon, hindi pwede yung inhaler na yan. Anak ng toka, ano ba dapat kay Ridon? Ano bang pwedeng pang-singhot na pwedeng gamitin ni Ridon? Hindi pwede, ang pagkasinghot niya, mawawala na yan. Mapupunta sa kawalan. Lakas makasar talaga ni Amy, no? The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Will not be deterred. Mangga at Peluka. Palakpakan. Ang sagot ni Amy Marcos, ilong at inhaler. Hindi pa to tayo. Yung Yan. pong mga definite timelines na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, yung pong pre-trial proceedings sa gitna po ng Hunyo, at yung pong start po ng trial ng July 6, no? Ay pinaghahandaan po namin. So, dito sa nakaraang mga araw, nagaganap na po yung mga mock trials para sa each and every article of impeachment
So nagsasanay na po yung pong mga public at yung pong mga volunteer private lawyers po namin para po dito. Minarapat din po ng House Prosecution Panel na hindi po mag-submit ng formal reply doon sa non-answer ng ating pong pangalawang Pangulo. Ang isasubmit lang po ng House Prosecution Panel ay manifestation dahil tingin po namin wala naman pong sinagot kahit ano ang ating pong pangalawang Pangulo point per point doon po sa articles of impeachment na ibinigay sa kanya. So, naghahanda ko kami towards pre-trial. Lahat po ng mga ebidensya ay pinipinal. Lahat po ng mga dokumento ay pinipinal. Lahat po ng mga witnesses ay mapipinal po. Para pag nagkaroon po ng pre-trial conference, kasama po ng Senate Impeachment Court at ng kabilang panig, ay handang-handa na po ang prosecution panel. Kung nabanggit nyo na naghahanda na kayo sa impending trial, anong posibilidad na magkaroon ng trials? Baka dalawa ang impeachment courts. Well, ang pagtingin naman ho natin, Parang ganda ng tanong yung tipong, baka dalawa ang impeachment courts. Yung tipong, talino ka no? Kakabilib yung punto ko no? sa bahagi po ng House of Kasi siguro yon yung tao ni, siguro yung tao ni Erwin Tulfo dyan sa house. Wala si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo din nata nag-formulate ng na yan, Saturday News Forum na yan. Representatives, meron na pong pag-recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na Wala. Narinig niyo ho ba yun? Kumukulog ho at kumikiglat. Matindi. trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. No? So, I think that point needs to be made. No? Kasi nga, siya lang ho yung pwede ho yung grupo lang ho niya yung pwedeng magbukas dahil siya po yung merong bilang para ho makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Kapag nakapag-convene yung lehitimo sa pananaw ng House of Representatives na Senado, na impeachment court, paano po mariresolve yung problema ng arithmetic? 16 ang kailangan, samantalang ito ay lalabindalawa o posibilidad na hahanggang 13. Yung conviction at acquittal naman ho, malayo po ang usapin nito. No? Ang pagtitiwala naman ho namin, pagka nailatag po ng maayos, yung po lahat ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, tingin ko marami naman po mga makukumbinsi on both sides of both the new majority and the new minority to convict the Vice President. May ginawang pagdinig. At sabi ng iba, hindi lang pagdinig, may coaching pa nga eh. Coaching. Na ginagawa. At ito parang, sabi ng iba, ito raw yung tunay na issue. Sabi naman ng iba, mukhang tinatarget. Yung nasa House Prosecution Panel at may iniligtas na dating isinangkot. Pero mukhang nakaligta ang banggitin ng pangalan doon sa kanilang recital ng nakarang araw. Well, yun po yung malinaw sa bahagi po ng House Prosecution Panel. Talaga pong yung pong pagpupulong nung pong nakaraan ay targeted to discredit the House Prosecution Panel. Hindi dinidiscredit yung House Prosecution Panel. Ang nangyayari doon karamihan ng mga nasa panel yung mga tinuturong di umanong tumanggap ng maleta, sila din yung mga gusto magpabagsak kay VP Sara. Sila din yung mga kinasangkapan noong 19 Congress para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtuadkom. Nagkataon, sila din yung mga congressman ngayon at sila din ang kasali sa prosecution team. Pero hindi tinatarget. Ayun naman, oo. Para pag lunsad nung pong trial, meron pong credibility questions hanging over the prosecution. Pero balikan ho natin
yung pong kwento ng mga Marines. Halimbawa na lang po sa akin, nung Feb po lumabas yung affidavit. Pero minsan hindi ako nabanggit sa listahan po na yon. Hindi ba? At i-reiterate ko today, I was never mentioned in that affidavit at parang hinabol na lang yung pong pangalan ko during that meeting with the 18 Marines. Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings. Impeachment trial is coming. At kahit ano pa ho ibato ng 18 Marines at kung sino man ho na sumusuporta sa pangalawang Pangulo, tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred. The evidence will be presented on the bank accounts, on the AMLAC transactions, on each and every piece of evidence needed to convict the Vice President. Ikaw, sa mga nakapanood ng kanilang pagpupulong ngayon, parang impeccable ang memory. Sabi nga nung iba ano kayang iniinom na bitamina ng mga nagpapakilalang ex-Marines? Kasi memoryado pati yung PEXA. Samantalang tayo, yung inulam natin 3 days ago, di natin maalala Kailangan nilang alalahanin yun kasi napaka nun, sir. Napaka significant nun sa kanilang patotoo. Siyempre, kailangan, maya't maya yun ang tinitignan nila kasi magpapatotoo sila. Yung ulam mo ba, dapat kailangan memoryado mo. Bakit? Kasi hindi naman importante. Itong pagnanakaw, ikaw ba na-deliveran ka o hindi? Mukha mo na yan, ha? Tatanong ako. With that, hindi ba, ano sa palagay nyo? Paano nating abogado? Ano naman ho tayo kumbaga, itong si sir, ginagawa niya lang trabaho niya. Trabaho niya, mangku. Linggo ng umaga, PH, kalmahan mo lang. Hindi ba sa testimonya na kompleto yung oras na lang hindi binanggit, yung petsa at kung saang lugar, madaling i-debunk yun kung hindi nagsasabi ng totoo? Tama ho yun. Actually, ang pinakamahalagang tanong, and the nation will have to confront the 18 ex-Marines or ex-bodyguards on this question. Nandoon ho sa affidavit, pangalan ng ilang mga senador na sangkot po sa supposedly bigayan po ng maleta. May pangalan, may address. Noong pong pagdinig, ni kahit anong pangungusap, hindi ho nababanggit. Ito pong ilang mga senador po na nakalagay sa affidavit. Hindi ho ba? Hindi ho ba dapat ang ginawa roon, inusisa ang bawat detalye ng affidavit. Pero dito sa mga partikular na mga personalidad po na ito, mga senador, may address. Andun pa nga yung isa sa pagdinig mismo. Hindi ho nakompronta yung po mga bodyguard po na ito. Next hearing, magpunta ka. Magpunta ka next hearing. Komprontahin mo. So, tingin ko doon pa lamang po, dapat makapaglatag na ho ng tanong doon sa ano ba yung motibo at ano ba yung kredibilidad nito pong 18 bodyguard po na ito ni former Congressman Zaldico. Dito lang sa issue ng 18 Marines, no? I don't even want to label them 18 Marines, 18 bodyguards. Hindi nga natin alam, di ba, kung ano ba talaga sila. Hindi ba, una, a lot of them, at least 4 of them nga, wala raw talagang track record of service sa ating sandataang lakas. Una. Pangalawa, some of them were dishonorably discharged. Dishonorably discharged. Dishonorably discharged dahil hindi nag-awol sila, di ba? Nag-awol sila. Di na lang sila pumasok kasi nga yung mga kamag-anak nila may namatayan, meron ng anak, meron sa anumang kadahilanan. Pero dishonorably discharged, pero hindi nila pwedeng sabihin na kasinungalingan yung pagiging bodyguard nila at taga-deliver ng pera ni Zaldico. Okay, attorney? Yun, hindi pwedeng pasinungalingan yon. Armed Forces of the Philippines. So doon pa lang sa kasinungalingan na lahat sila mga Marines para bang nanilbihan sa bayan, medyo iffy na tayo doon, no? Doubtful na tayo doon sa kredibilidad nila. Pangalawa, nagkabuhol-buhol na yung kwento bulat sa poll, no? Sabi nga, di ba, logistically impossible. Ang pinag-uusapan is around 800 plus billion
ang sinasabi. Kahit na magsalansan alam niyo po kung magbibilang po tayo ng 100,000 ngayon, iisa-isahin natin. Siguro naman binilang nila kada bundle ng pera. Hindi Diba? na. Nakabundle na. Ba't mo pa ibibilangin? Galing bangko nga eh. Galing bangko. Kada bundle, nakabundle yun. 1 million. Ikaw naman, attorney, hindi ka pa ba nakakita ng pera sa loob ng maleta? Tanungin mo yung ibang mga congressman dyan. Anak ng toko, yung bilangan lang doon, million, bundle. Baka nga kinikilo-kilo yung pera eh. Yan, hindi na binibilang isa-isa. Sira ulo, binilang na sa bangko, bibilangin mo pa. Diba? At kung kulang man yan na 10,000, 5,000, wala nang pakialam yung makakatanggap doon. Galing nga sa maleta eh. Bago nila ilagay ko saan man. Magbilang tayo ng 100,000 lang ngayon, it will take us around 30 seconds to a minute. Ganyan ho kayo lokohin nung mga naglalalatag ng argumento. O siguro yung mga kababayan natin, hindi ko naman sinasabing nakakahawa ko ng mali-malitang pera, okay? Pero base ito sa mga nakikita ko, ganito ho yung pagkakasalansan ng pera. Teka lang, attorney maano lang kita. Pinakaayaw ho kasi natin yung pinagmumukhang tanga yung sambayan ng Pilipino nitong mga abogado na to ni Martin Romualdez ng mga congressman Yung mga nakabundle na pera, nakabundle yun by a million. Nakabundle ho sila, nakikita nyo ho ba yan? Yan. Ito mga to, yan. For example yan, isang bundle yan, 100,000. O yan mga yan, itong nasa ko na to, teka lang, yan. O yun, no? Itong malita na to na ko dito sa vlogger na to, feeling ko, O yan, itong mga naka-plastic na to, automatic yan, milyon yan. Yung 5 ganito, 500 milyon yun. Pagka nakahawa ka ng 2, automatic 1 milyon yun. Hindi yung pagbibilang 1 milyon, 1,000, 100,000, 100,000 bibilangin ng isa-isa. Sira ulo ba sila? Galing na nga sa bangko, bibilangin pa nila isa-isa. Ganyan ho nila. Ganun na lang katiting ang paningin nila sa pag-intindi ng sambayan ng Pilipino. Ganun na lang katitdi siya. Sa bagay, sobrang pangit nga naman ng edukasyon sa ating bansa. Yan nga nung gusto nilang mangyari. Panataliing mangmanga sambayan ng Pilipino para kahit taon sabihin itong mga abogado na to, tayo maniniwala ng ganun-ganun na lamang. Ako na ako nagsasabi sa inyo, sinungaling ang abogado na to para sabihin niya na isa-isang bibilangin, talaga magtatagal tayo. Ba't kailangan bilangin? Ano ba trabaho nila? Taga-bilang ng pera. Taga-deliver sila. Meron division of labor. Yung pagbibilang ng pera, doon pa sa bangko na. Pambihira. Depende kung gaano kakabilis, no? Kung bibilangin mo yan, ipapak mo yan, isasalansan mo yan doon yan sa computation ni Senping Lacson, kahit na 24/7 tayo, 800 plus billion, 800 plus metric tons ang isang truck, ilan ba? 2 tons? No? Hindi ka matatapos hanggang 2020 kahit 24/7 Kaya ka nga, nagtatrabaho. totoo yun. Totoo yung sinasabi nitong abogado na to. Kaso hindi yun, totoo yun, hindi mo matatapos. Pero totoo din na hindi nila ginagawa yun. Dahil nakabundle na yung pera. Ngayon kung ang sambayan ng Pilipino maniniwala dito, bahala ka dyan. 40 people. Diba? Hayaan ko na yung mga kababayan natin na sumalansan sa'yo. Langya kayo, mga linuloko niyong sambayan ng Pilipino Bibilangin ng isa-isa yung pera. Hindi totoo, hindi bibilangin ng isa-isa yung pera. Sa mga nagwi-withdraw ng pera sa bangko, anak ng toko, pag nag-withdraw ka ng pera na sa bangko, pagka 50 milyan, sinabi sa'yo ng bangko na 50 milyan, pag uwi mo sa bahay, bibilangin mo, iisa-isahin mo yan. Sige nga, tanungin ko yung mga dito. Maraming mayayaman dito sa PH Update, yung mga kababayan natin OFW. Big time yung iba dyan Diba? Tanungin ko sa inyo, pag nag-withdraw ka na 100,000 piso sa bangko, sinabi sa inyo ng bangko, yan, 100,000 yan. Pag uwi nyo ba sa bahay, iisa-isahin nyo, bibilangin nyo para malaman nyo kung 100. Anak ng toko. Pag sinabi ng bangko na 100 yon, pagka pinambayad mo yon, yung binayaran mo, yun na lang magbibilang sa'yo na 100 nga talaga yon. Pero itong mga pera na to, dahil nga galing sa nakaw, hindi to sa video Hindi yan kay sir. Yung mga pera na ipinapasok na maleta, nag-alam naman nila na galing sa nakaw, hindi na kailangan bilangin yan. Bulto-bulto yan. Kung ano ang madating sa'yo, yun na yun. Kumbaga meron ka rough estimate kung tawagin. Bahala ka na dyan. Ikaw talaga sir. Niloloko nyo sambayan ng Pilipino, mga loko-loko kayo. Eto, tuloy natin.
So kahit tayo dito lahat magbilang hanggang mamayang hapon, no? Buti sana kung iisa-isahin natin yan kung maka 500 billion tayo. 'Di ba? At saka saan mo ilalagay lahat 'yon? Ilang maleta 'yon. So it is really mathematically, logistically impossible. Tapos naniniwala ba tayo na 800 plus billion na ganun gumagalaw in cash, no? Truck ng pera. Hindi nakita ng EMLC, wala nagsalita, hindi nakita ng intelligence units, hindi nakita ng CIA, hindi nakita ng international community. Tandaan po natin, ang cash monitor hindi lang ng Philippine government but by the international community. Natuto na po tayo noong 2001 na ginamit yung mga pera para i-fund yung mga terrorist cells. So walang nagsalita sa buong mundo na truck ng pera, billion hanggang 800 plus metric tons sa pinag-uusapan natin ng pera. It just doesn't make sense, no? Pangatlo, kung titinan natin, di ba, yung si Congressman Terry Redon, dinadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila de Lima, kalalabas lang sa kulungan, no? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control? Nakakulong ng 7 taon. Paano nangyari yon? Tapos pagkalabas, kasama na raw siya bigla. Di ba? It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte. Si Father Flavi, merong vow of poverty na pare na tumutulong. Talaga? Tumanggap ng pera? ICC, binawit. Talaga yung mga ICC, yung pinakamatitigas natin na criminal investigators in the world. Na grabe po ang pagsasala ng credibility dyan, ng track record. Hindi ka basta-basta. Tapos tatanggap ng ganyang mga pera, all of a sudden, no? And then, kung titingnan mo, si Manny Villar, si Loren Legarda, kasama daw doon sa listahan, bakit hindi na dinidiscuss? At sino ba talaga ang nagte-testify? Sorry, si Mark Villar. At sino ba talaga nagte-testify? Parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung testimonya ng mga ex-marines, no? O ex-bodyguards or whatever you want to call them. But what's certain is a lot of them were dishonorably discharged and have a bad track record of telling the truth, no? So, mas kabisado pa at alam namin mga abogado yan ni Kong Terry na hindi pwedeng leading questions. Hindi pwedeng leading questions ang pagtatanong mo kasi it lessens the credibility. Parang tinuturuan on the spot Rehearse na nga, kino-coach pa. Saka nakakita ng rehearse na, kino-coach pa doon sa performance. Performative na nga, tinuturuan pa kung ano yung script. Kahit nga, sa amin ilang beses naman tayo nakakita ng mga supposed congressional hearings, Senate hearing, di ba? Pwede mo magsalita yung abogado doon? Na parang siya nagte-testify? Bakit si Attorney Baligod na nagte-testify? Bakit hindi niya pa mag-get yung acts together? Yan, sabi ni Attorney Baligod, baka 40 million. Hindi, baka 80 million. Teka lang, mahina ako sa math. Mga 40 million, tapos sabihin mo na 200 plus million a week. Sabihin mo na, di mga around 800 plus billion. Pwede ba yun sa korte? Gaganon ako sa korte, sabihin ko, Your Honor, sabihin nyo na mga ganito po. Hindi ka na magtestimonya. Hindi, sabi ko nga, kung nasa korte ito ang dali nitong i-cross and ang asarap nitong i-cross-examine kasi alam mong sinungaling, no? Bakit ginagawa at bakit pinatawag yung supposed Blue Ribbon Committee hearing na yan? Bakit sila nagmamadali ng mga oras na yon? Bakit? Kasi alam nila this will not stand in court. Which is why they need Alan Peter Cayetano's Facebook Live. Diba? Kaya kailangan nila ipakita sa media para lang i-pollute yung mga utak natin, i-divert na naman yung attention from the real issue. The real issue here is the Senate as an institution is not performing because of what's happening, yung theatrical. At again, this is an attempt to block accountability in so far as the impeachment is concerned, in so far as Sara Duterte is concerned. So inherently, nagkakabulbul lahat yung mga kwento, hindi malinaw, talagang halata mong sinungaling, rehearse, walang credibility yung mga witnesses, and this is just a clear attempt to divert us from the real issues. The real issues, yung confidential funds ninakaw, di ba? Yung mga totoong issue na hindi nagpe-perform yung Senado as of the moment because of all these theatrics. Anong narinig ng isang matandang congressman, yung pangalan niya, sumugod siya. Anong take mo doon, Attorney Dino, nung nagsalita si Congressman Alvarez?
at kinumpronta yung salaysay laban sa kanya. Eh nakakatawa, di ba consistent yung rhetoric niya doon sa nangyayari kay Kong Terry tsaka kay Kong Laila. Eh, sinusubukan silang patahimikin eh. Pagdating ko po doon, nung una wala eh, nung pinapaboto ako eh. Pinapaboto ako, sabi niya di ba sa impeachment, nung nag-no ako, nung sinuporta ako impeachment, pero nandun na ako eh. Nakalagay na yung pangalan ko eh. They're weaponizing the 18 Marines, no? Or the 18 sinungalings, ang tawag ko sa kanila. Hindi 18 Marines, 18 sinungalings. They're weaponizing them. Tingnan nyo po, napanood na po natin dati ito. They will be using incredible people, no? Yung wala talagang credibility whatsoever as a weapon, as a political tool para matarnish yung reputation ng mga taong lumalaban kay Rodrigo Duterte. Ginawa nila kay Laila de Lima yan. Kung maalala niyo, sila Peter Co, sila Kerwin Espinosa, di ba? Mga, or tsaka yung napakarami pang mga convicts. Convicts, ha? Ginamit kay Laila de Lima. Di ba? Si Peter Co, sinaksak pa muna. Nag-pierce pa yung kutsilyo sa lungs niya. 2 days after, puwersang dinala doon sa House of Representatives para supposedly mag-testify. And everything, ang ginawa lang, magtuturo. Ginawa na rin niya kay Janet Napoles. Di ba? Walang mga kredibilidad, tapos i-hold hostage kahit sino mga politiko. Pero what's certain is, binibigyan natin sila masyado ng absolute na kapangyarihan para siraan itong mga matitinong mga lingkod bayan natin. No? And ang meron lawak sila, laway. Laway tsaka picture sometimes na nagpa-picture sila sa isang public space. Ganyan na ginawa kay Laila de Lima nung pinakita yung picture ni Kerwin Espinosa na hindi nga maalala ni Laila de Lima. Eh ako nga po isang private individual, ang daming pag naglalakad dyan, may mga nagpapapicture. Paano pa kaya yung mga public individual, no? Anyone can produce those photos. So, let's not make incredible sinungalings so powerful to the point that they're being weaponized to hold hostage our serious and honest lingkod bayans. Siguro bago magtuloy, very important ho, at this is a challenge to the 18 former bodyguards, no? Magpakita sila doon sa Monday Blue Ribbon Committee hearing ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo. Ulitin po nila lahat ng mga binanggit po nila nito pong nagdaang pagpupulong. Kasi yung pong meeting sa Lunes will be made under full secretariat, will be made under oath. No, kasi ito naman po yung talagang aktual na pagpupulong. So, ibig sabihin, if they can subject themselves to congressional scrutiny under an official proceeding, like what will happen on Monday, then doon ho natin na matetest kung talaga ho bang may kredibilidad yung kanila pong sinasabi at hindi po sila nagsisinungaling. Pag hindi ho sila sumipot doon, eh malinaw na malinaw. Wala hong kredibilidad. Purong kasinungalingan po yung ginawa po nung pong nagdaang pagpupulong. Ako naman ang challenge ko doon sa 18 sinungalings, no? Ang problema po kasi is ginagamit po kayo. Ang question is hanggang saan po kayo gusto magpagamit kasi alam nyo po, may kaso na po tayo ha, nakasuhan na po kayo. Ilan na po dyan sa perjury nyo at pagsisinungaling ninyo at online cyber libel ninyo. Kayo po yung makakasuhan ng personal pero nagpapagamit po kayo kala Alan Peter, kala Rodante Marcoleta. Pero kayo po yung nakakasuhan, no? Eh, alam nyo po, itong mga ito, sila nga in relation to the 18 Marines expose, may kaso ba sila? Wala. Personal po kayo nakakasuhan. At dalawa po ang epekto niyan. Hindi lang po sa inyo personal, sa pamilya nyo, at sa mga salin lahi ninyo. Kasi every single time na you're not telling the whole truth, hindi naman po pinipreclude yung possibility na some of you may have delivered some amount of money. Pero ang requirement po sa inyo sa batas, whole truth and nothing but the truth. Hindi may mga sinasama-sama kayo dyan na kung sino-sino, basta-basta lamang na walang prueba, no? So, yun nga po, ang pinapapangit ninyo, hindi lang po yung imahe ninyo, hindi lang kayo may personal liability, yung pamilya ninyo, yung salin lahi po ninyo, yung bansa ninyo ang binababoy. So wag po sana kayong pumayag. Nag-expect ba kayo ng sa Lunes?
Eh kung biglang lumabas si Alan Peter Cayetano and assert his position na siya yung legit na Senate President, ano mangyayari? Well, syempre, that is an internal matter that the Senate will have to resolve, no? Pero I think externally, yung pong Malacanang at yung pong Palasyo has officially recognized, no, the leadership of Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. But I think that is still a matter that, of course, any senator can raise, no, in any proceeding, whether in plenary or in committee. So we will leave it to them to resolve that po pagka nagkaroon na po ng pagpupulong sa Lunes. Kami po sa civil society naman, no, na kung matatandaan niyo, we launched Bantay Senado last Monday. Kasi nakikita po namin na itong Senado ay na-hijack ng ilang mga taong makakapangyarihan na binababoy ang ating mga institusyon. No? So sabi namin, let's remember that the Senate is the Senate of the people. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag, at saka sa amin, no, kahit naman po sino, kahit ako po siguro, baka pwede ako pupunta sa Senado bukas, sabihin ko ako ang Senate President. So, but does that have constitutional effect? Does that have legal effect? Am I recognized by my co-equal branches in government, specifically the House of Representatives and the executive, who are the political departments who will have to deal with me? Sa LEDAC po ba, pwedeng pumunta lang doon si Alan Peter at sabihin, ako ang Senate President? Hindi naman pwede. Pwede ba ako mapunta doon? Sabihin ko, ako Senate President. Even in international relations, di ba, a state cannot just assert itself. It has to be recognized by the international community. In our particular instance, your leadership must be recognized by your co-equal branches of government. Ano ba ang malinaw dito, no? And babalik lang tayo kasi alam ko naman, di ba, tumatalino tayo, alam na natin dati si Biden Fortwith, no? Alam na natin ngayon Abelino versus Cuenco, no? In any permutation and combination, Alan Peter Cayetano, wala ka ng majority. Kasi kung meron kang majority, dalhin mo sa plenaryo yung warm bodies mo. Pero the fact of the matter is, in any permutation and combination, ang kaya mo lang dalhin sa plenaryo, 10. So ang tanong ko, how can 10 be more than 12? Diba? So kung very confident ka na ikaw ang Senate President, bring the warm bodies of your supporters in the Senate floor. So, ang malinaw dito ngayon, sabi niyo, it takes 13 to elect a Senate President. You are right. But it doesn't take 13 to remove you. It takes a simple act of a majority who has the quorum and can actually declare all seats vacant. So you're no longer Senate President. If you want to remain in power, I challenge you in any session, in any session, kahit sa Monday, bring 13 warm bodies of your supporters who are senators in the Senate floor, and then we will all shut up. Pero kung 10 ka lang, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para sabihin na ikaw pa rin ang Senate President, 10 lang naman ang supporters mo. Yung 12 po, malinaw na doon. Baka nga, di ba, maging 9 pa. Tignan natin ang mga nasusunod na kabanata sa Senate teleserye. Kong Terry, itong mga nagdaang araw, lagi-laging napag-uusapan yung issue ng recognition insofar as yung legitimacy nung bagong talaga na mayorya sa Senado. Maaari ba nating tulungan yung ating mga kababayan na nakikinig para maipaliwanag ano yung significance ng recognition dito sa bagong mayorya na ito insofar as yung kanilang legitimacy is concerned? Well, nagkaroon po na exchange of communication sa pagitan po ng Senado at ng House, no? Noong pong huling araw po ng sesyon, kung saan pinapaabot na ho yung bagong sitwasyon sa Senado, at ito po ay isang bagay na tinatanggap po ng House, no, bilang kabuuan. So, so ibig sabihin, iisa lang ho yung talagang haharapin nung po House leadership dun sa iba't ibang mga kapulungan at mga official functions. Katulad halimbawa na nabanggit na yung mga LEDAC, katulad halimbawa doon sa mga bicameral conference committees kung saan may mga particular na mga miyembro na itatakda. No? So ibig sabihin, yan po yung meron pong real impact. And more importantly, doon po sa Senate Impeachment Court, ang sabi na po ng lead prosecutor
ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Jervil Luistro, talagang ang kanya pong haharapin, ang amin pong haharapin na presiding officer ay wala pong iba kundi si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Pagka ho nag-reconvene yung pong Senate Impeachment Court by the trial date. Merong suggestion na to resolve yung impasse sa Senate. Magkaroon ng special session to be called by no less than President Marcos, Jr. Ano mangyayari sa special session na yan? How will that operate or conduct business? Wala. Solve yung issue. Wala nung kayong pagtutol doon sa pagkakaroon po ng special session na ipapatawag po ng Pangulo. No? So, syempre, dahil ang Kongreso naman po ay both House and the Senate, syempre sa bahagi po namin, we will also need to convene. No? But I think this is really more for the Senate because of yung pong mga delayed measures in the last couple of weeks. No? So, of course, that is something that the House will support. And hopefully, that is something that will also resolve nga po the leadership matter with definitiveness. No? Kasi gusto natin talaga malaman na ano na pa talaga yung po aktual na sitwasyon dito po sa liderazgo. But as far as the Palace and the House is concerned, we are acknowledging the leadership of Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kung sa pangyayaring ito, parang stalemate sa Senado. Pero nagpa-function ng gobyerno, nagpa-function ng bansa. Ito ba'y parang pinakita ng Senado sa ngayon na pwede palang tamakbo ang bansa na wala kayo eh. So you're not that relevant. Wala ako sa posisyon para sabihin yun. Ano? Bilang bahagi po ng kabilang House, no? The Senate will really have to resolve that particular matter among themselves. Ito po sa special session, bago ako sumagot siya, no? Sa special session muna, no? Basahin ko lang yung statement natin. For weeks, the Senate of the Philippines has been consumed by political drama called Senate Serie or Senate Flicks directed and starring Senator Alan Peter Cayetano, a disgraced senator. Because of this Senate Serie, Senate's work has been stymified and stifled that have effectively paralyzed one of the country's most important democratic institutions. All while millions of Filipinos struggle with rising prices, hunger, and economic uncertainty brought about by the ongoing crisis in the Middle East. As a consequence, vital measures remain pending and unapproved. Equally alarming, numerous appointments involving government officials, members of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and the Diplomatic Corps have been placed on hold. Some of these officials are now nearing mandatory retirement and may never fully enjoy the promotions and recognitions they rightfully earned through years of service because the Commission on Appointments has been unable to act. The damage is not merely political. It is also financial. According to Acting Senate President Sherwin Gatchalian, the Senate spends approximately 25 million pesos every single day in salaries, rentals, and utilities, and operational expenses. The Filipino people are paying for a Senate that has been prevented from fully doing its work. Tayo po yung nagbabayad ng kanilang palabas at teleserye sa Senado. 25 million pesos almost every day. Everyday loss is a lost opportunity to pass laws, approve appointments, address urgent national concerns, and provide solutions to problems affecting millions of Filipinos. This is why we call on those responsible for this political spectacle to answer for the opportunities that have been squandered and the public resources that have effectively been wasted. I am actually therefore calling on President Ferdinand Marcos to exercise his constitutional authority and immediately convene the Congress in a special session because of all the laws that the Senate was not able to read up to the third reading and to approve and to do its work. So kahit po sa ating sistema, kahit gaano kasipag ang Kamara, kung hindi yan tatapatan ng isang Senado at magpapalabas yung Senado, hindi natin matutugunan ang pangangailangan ng publiko. The Senate must return to work.
Wag puro bakasyon. The Filipino people did not elect senators to star in a political drama. Kaya nga ang panawagan natin kay Alan Peter, kung gusto niya naman talaga pala mag-artista at maging vlogger, tatawagan na lang natin si Coco Martin at isama na lang siya sa teleserye. Again, Mr. President, magpatawag na po kayo ng special session at pagtrabuhuhin natin ang ating mga senador. Pag nagpatawag po ng special session, walang additional compensation to mga senador. Hindi pwedeng tatamad-tamad, hindi pwedeng bakasyonista, kagaya ni Bato de la Rosa, pagtrabuhuhin itong mga senador, hindi puro drama. Attorney Dino, yung grupo ninyo, yung Bantay Senado, ano yung assessment ninyo dito sa nangyayari ngayon sa Senate? Meron bang mga ikinakasang pagkilos leading dun sa trial? Alam niyo po yung Bantay Senado, no? It's a coalition of academics, lawyers, human rights advocates, church groups, no? Civil society. At ang pinaka-importante, pinakamarami naming volunteers kami ay natutuwa, yung mga tinatawag naming Gen Z and Millennials, Gen-Zenials. Yung Team Pinas ay magkakaroon din ng Gen-Zenial Tour nationwide para pag-usapan itong mga nangyayari. At nakikita po naming feedback from Gen-Zenials is one of disillusionment dito sa Senado. At ang gusto sana namin ay hindi mangyari yon. Kasi every single time na nadidisillusion po tayo, sasabihin natin lahat naman sila korap wala nang pag-asa yung Pilipinas only in the Philippines ang nananalo po doon sila kasi yun exactly ang gusto nila, to prevent all of us from participating. Kaya nga po yung Bantay Senado, every time na nag-uusap kami, kahit na minsan rimarim ang mga nangyayari, sabi namin, kailangan natin silang bantayan. Ano ang assessment namin, no? All of these actions by the Cayetano bloc are meant to prevent accountability from taking place. Because all of these things happened when the House was voting on the articles of impeachment and transmitting it to the Senate. These things are not happening in a vacuum. And all of these things are related to the impeachment trial. Itong mga nagdaang araw, attorney, medyo nalalagas na yung ibang mga miyembro ng Senado. At yung pagkalagas, hindi mag-i-stop dun sa dalawa, dun sa pagkakakulong ni Senator Jinggoy at saka dun sa pagiging at large ni Senator Bato. Kung magpapatuloy itong paghuli, pag-aresto dun sa ibang miyembro ng Senado, pwede ba tayong gumamit ng, meron bang jurisprudence na pwedeng yung numero yun na 16 for conviction ay mabago? Ang nakalagay po sa Avelino versus Cuenco, yung pagbabago nung denominator ay applicable lang sa quorum. Explicit po kasi doon sa conviction and removal na 2/3 of all members of the Senate. Doon po kasi for purposes of quorum, nakalagay 2/3 of members. At ang definition ng members doon ay yung nandoon sa within the coercive jurisdiction of the Senate. Yung po yung tinatawag nating constitutional majority. So magkaiba po yung konsepto ng all members all members of the Senate sa all members lang. No, yung all members pwede pong anuhin yon pagdating sa within the coercive jurisdiction po sila ng Senate. Unfortunately, no, 2/3 po talaga ang kailangan, which is yung magic number na 16. Ako naman po ay naniniwala, kasama po ng prosecution team, sa linaw ng ebidensya, at ang lagi ko sinasabi kahit nung nakaraan na nandito ako, ebidensya, may dapat makonvict si Sara Duterte at pwede pa rin makonvict si Sara Duterte. Mag-aapela po tayo kahit po dun sa mga nasa teleserye ngayon. We appeal to their humanity. We appeal to their statesmanship. We appeal to their nationalism. We appeal to their constitutional duty na tingnan lamang ay ebidensya. No? May mga iba dyan na hindi na talaga magbabago. Ako pupusta kahit anong pakita mo kay Robin Padilla, wala na po talagang pag-asa si Robin Padilla. No? Dahil hindi niya rin naman naiintindihan siguro yung mga ebidensya. Pero pagdating po doon sa mga iba, sana naman po, ang tingnan ninyo, ebidensya. And I think 16 can still be the magic number. If you would recall, nung panahon po ni Chief Justice Corona, majority naman po ng mga senador noon, it was not inclined
was not inclined to convict. Pero na-convict pa rin po eh. Itong si Chief Justice Corona eh. Sa lakas ng ebidensya, and I've seen all the pieces of the evidence. I was counsel for the second impeachment complaint, if you would recall. Hindi res ipsa loquitur eh. Di ba? Hindi mo din, the thing speaks for itself. Billion ang pumasok sa bank account mo, Sara Duterte, 6 na bilyon, labas-pasok, no? Tapos zero ang cash mo sa salin. Anong klaseng mathematics ang gagawin natin dito kung papalampasin pa natin yan? You have to explain bakit zero. At sinabi na ng High Court of Impeachment before in the case of Corona na if you don't declare your actual wealth in your salin, that is impeachable and they can convict you. We cannot change that in the middle of the way just because we want to accommodate a personality like Sara Duterte. Yung chair ng Justice Committee, ang position niya dapat na yung malinaw talagang ebidensya laban kay Vice President, Pero yung reply niya focus mainly on the dun sa technicalities. 4 na main yan, di ba? Articles. Well, yung pong answer nga, katulad ng binabanggit ho natin, ang pagtingin ho natin dito ay non-answer. At rehash lang po nung hindi rin niya pagsagot no, sa House Justice proceedings. No? Kasi ang rin-raise pa rin ho niya doon ay constitutional at jurisdictional questions. No? Matagal na hong tapos yun. Kaya tayo umabot sa punto pong ito dahil trial na po yung pinag-uusapan, aktual na detalye na po, aktual na depensa na po yung inaasahan mula sa pangalawang Pangulo dahil malinaw na po yung mga ebidensya na inilatag ng prosecution at the level po of the House Justice Committee. No? So, ang naging sagot po ng pangalawang Pangulo, ganoon pa rin. Parang hindi ho nangyari yung isang buong buwan ng pagdinig ng House Justice Committee. Kung ano ho basically yung sinabi ho niya nung umpisa sa kanya pong non-answer sa House, yun din po basically yung pong sinabi niya sa kanya pong non-answer sa Senate Impeachment Court. No? So, we will leave it at that. Pero again, wala hong dagdag sustansya na laman yung pong sagot ng pangalang Pangulo sa Articles of Impeachment. Ako naman po, gusto ko lang sabihin, kaibigan naman natin yung mga abogado ni Sara Duterte, no? Tuwan-tuwa lang ako and I wanna call it out as it is. Alam po namin, mga mamayan, tsaka tayo naman, kapwa-abogado, kung palabas o kung hindi, kung theatrics o hindi, ang dami-dami pang maleta na pare-parehong mamahalin. Yung mga maleta na laman-laman, supposedly yung answer, wala naman palang laman. No? So walang laman eh. Yung answer nila is a non-answer. Yung answer nila, until now, hindi sinasagot yung aligasyon. Nandun na naman sa kung ano-ano mga question na hindi naman sila nakakakuha ng kahit anong TRO or preliminary injunction sa mga korte natin with respect to the impeachment. So please lang, ang apel ako, sagutin ninyo yung aligasyon. Bakit zero yung cash declaration mo sa salin mo at ano itong 6 billion na mahigit labas-pasok sa bangko mo, no? So yun ang sagutin ninyo. Siguro naman kasi baka walang sagot. Kaya nililihis tayo at kailangan gumawa ng drama, peking barilan sa Senado, peking Blue Ribbon Committee, sinungaling na ay 18 Marines. Lilihisin po tayo balik po tayo sa issue. 6 billion labas-pasok. Saan po nanggaling yon, Vice President Sara Duterte? Baka naman sagutin mo, ayaw na po namin ng palabas na may mga maleta ka na answer mo pero wala naman palang laman. Pwede bang hindi mag-appear si Vice President and leave it up to her lawyers to argue yung case? Karapatan naman po ito no, ng akusado. So sila ho yung bahala no, kung tingin ho nila makatutulong yung pong pagsipot ng pangalawang Pangulo doon po sa trial proceedings or kung hindi ho makakatulong, sila hong bahala. I think it is a matter of strategy that we will leave it to them. So, syempre, matter of strategy, kung ako abogado ni Sara Duterte, ayoko yatang ilabas yung magwawala.
at saka aminin na gusto niyang ipapatay si Bongbong Marcos, si First Lady, Speaker of the House. Eh, yung pong mga ebidensya nang gagaling sa sarili niya mismong bibig, no? Pero sa akin lang, hindi lang strategic ang dapat pinag-uusapan. Balik po tayo sa statesmanship. Balik po tayo sa public service. When you are, kung lingkod bayan ka, hindi ba dapat galangin mo ang saligang batas? And you know that under the Constitution, impeachment is the most sacred accountability process. Gagalangin kaya yan ni Sara Duterte? I doubt. Pero sana sa atin, mga mamayan, balikan natin hindi lamang yung practical, hindi lamang kung ano yung selfish interest nila, hindi lamang yung strategic para sa kanila, di ba? Meron po talaga silang duty na harapin tayo at sana yun yung standard natin na kailangan humarap siya. Pwede ba siyang hindi humarap? Kung ang tanong, pwede. Pero sa akin hindi lang pwede ang usapan Ano ba dapat ang nararapat para sa mamamayang Pilipino? What do we deserve from our leaders? And we deserve leaders who want to explain, who will explain questions that we have in our mind.